So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay. So nandito ulit tayo upang sumagot sa napakaraming yung mga katanungan na itinatanong palagi sa akin. So mga kamanok, maraming salamat po sa palaging pagtatanong. Sa nga po pala, gusto ko lang kayong i-remind na tayo ay almost magsi 6 years na po sa pagbablog and nakita nyo naman, consistent tayo ng pag-upload. At ni minsan, hindi ko po kayo kinalimutan. Okay? Sa loob ng 6 na taon, binigay ko po sa inyo yung talagang oras ko para bigyan ng pansin yung inyong mga problema pagdating sa pagmamanok. Kaya mga kamamay, mga kamanok, kung hanggang ngayon hindi ka pa rin nakasubscribe, hanggang ngayon hindi ka pa rin, alam mo yun, nagko-comment dito, mag-comment ka naman para sa ganun makilala rin po kita. Para sa ganun naman, ma-recognize din po kita. So, sige, so much for this. Kung nagawa nyo na po yan, nakapag-subscribe na kayo, nakapag-like at nakapag-comment, maraming salamat at simulan na po natin ang ating topics, yung mga katanungan na inyong itinatanong sa akin ngayong araw na ito. Okay? Ito pong tanong na sasagutin ko, ito po yung mga tanong ninyo kagabi. Ang ating first question po for this morning is galing kay Greg Warren Gabumpa. Ayan, so ito, 8 hours ago lang ito. Idol, ano kaya ang solusyon sa manok na magana namang kumain at kada isang buwan nagpa-priming naman pero payat pa din kahit 7 months na tapos okay, late maturing pa sila. Okay, kapag ganito mga kamanok, silipin mo po yung materyales na iyong ginamit sa breeding para mapalabas mo yung ganitong klaseng mga manok. Silipin mo ano ba ang body confirmation ng mga materyales, yung inahin ba, payatin, yung mga tandang payatin, o kung anumang body shape na meron sila. Kung maayos naman, mga bulto naman ang katawan ng mga magulang, so possible meron nga lang problema pagdating sa yung mga ginagawa. Gaya nung sabi mo, nagpa-priming ka naman, which is good, walang problema doon. Kung matakaw naman kumain, good pa rin po. So silipin lang po natin dito is yung nutrition ng manok. Yung nutrition na kinakain ng manok. Baka kasi mamaya kulang sa probiotics, kulang sa amino acid, kaya ayaw bumulto. Okay? Kung late maturing, baka nasa pagkain din. Baka kulang nga po, walang B vitamins, baka kulang. So, required ko sa iyo mga kamamay, gumamit ka ng fermented Jackie Oats. Lagi ko sinasabi to, alam ko pa ulit-ulit na, nakakasawa na, pero ito talaga yung makakatulong sa alaga mo. Habang naghihintay ka ng pagiging matured ng isang manok na yan, ibigay mo lang tong fermented Jackie Oats. Sigurado ako, makukuha mo ang ganda ng hipo. Tapos pagdating niya ng tamang edad, sabihin natin 1 taon, makikita mo pupula ang mukha at dyan na siya mag-start na maging matured muli. Okay? Sana makatulong ito. So next question tayo, galing kay John Toston. Ayan, so idol kamamay, patulong naman. Ano ba ang gamot sa nagsusugat sa gilid ng tuka ang manok? Okay, salamat idol sa pagsagot. Kapag ganito pong nagsusugat ang itong ganitong medyo tabihan ng tuka, anong dapat niyo pong gawin dito? So kapag ganito mga kamanok, ang aking ini-advise, antibiotic lang naman po ito. Antibiotic lang naman po ang kailangan yung ibigay para sa ganoon mabilis po ang paghilom ng mga sugat na yan. Okay? Actually, yun naman po yung natitiklap kapag natutuyo. Kaya ang mahalaga dyan mga kamanok, magbigay ka lang ng antibiotic sa kanya, sunod-sunod, 3 to 5 days, makikita mo na maghihilom na po yan. Then, madalas mo lang siyang basa-basain, tapos sa umaga, ilagay mo lang sa ilalim ng init ng araw, kahit mga 1 hour lamang, para lang sa ganun, makuha niya yung mga, alam mo yun, yung mga requirement ng kanyang katawan. Kasi baka kaya ganyan, hindi siya naiinitan, hindi siya nakakakuha ng mga vitamins sa, alam mo na, sa lupa. So, paminsan-minsan, ibaba mo rin or hilamusan mo sa umaga o kaya sa hapon, tapos painitan mo ng konting oras. Tapos bigay ng antibiotic, makakatulong yan mga kamanok. Right? So, next question tayo. Ito naman, galing kay Gika May Baktad. Ayan, so, idol, paano ba magpurga ng tag-ulan? Salamat po. So, sa pagpupurga, wala naman po itong pinagkaiba sa tag-init. Okay? Depende naman kung ano ba ang pupurgahin mo. Sisiw ba yan, tandang man yan, o malalaki man yan. Pinagkaiba, sisiw at saka tandang lang naman Kung sa sisiw mga kamanok, kung tag-ulan, kailangan yung brooder ninyo hindi nababasa. Kailangan yung brooder ninyo tuyo at hindi natatamaan ng malakas na hangin. Kasi diyan po nagsisimula ang stress, ang pagkakasakit ng inyong mga sisiw kapag madalas basa, tapos madalas mahangin. Doon nadidevelop yung coryza, yung sipon ng mga sisiw. Kung magpupurga kayo ng mga sisiw at maulan ang panahon,
Okay? Make sure talaga hindi siya nababasa. Then yung pamurga, pwedeng ihalo sa pagkain. Kasi minsan, may mga sisiw na ayaw uminom kapag malamig ang panahon. So, ang kailangan yung gawin dyan is ihalo na sa pagkain. Gamit kayo ng Bastonero Plus. Pagdating sa sisiw, halo sa pagkain. Pero subukan nyo muna na halo lang muna sa painom. Okay? Patukain nyo muna ng konti. As long as tuyo yung brooder, hindi naman sila mananabag sa pag-inom. Pakainin nyo lang ng konti, tapos i-delay ninyo ang tubig. Halimbawa, magbigay kayo ng pakain ng alas 7, konti lang. Then yung tubig, huwag nyo munang bibigyan. Bandang alas 9, alas 10 kayo magbigay. Sigurado ko i-intake yan. At kung ayaw namang uminom at malamig nga, saka kayo maghalo ng Bastonero Plus sa kanilang pakain. Okay? Then pagdating naman sa tandang, sa inahin ko kayo is magpupurga, ilagay nyo muna sila sa cages. Para sa ganun, hindi sila nai-stress pagdating halimbawa. Kung sila man ay nasa TV, naka-cords, pag pinurga nyo, hindi nai-stress. Baka kasi mamaya magpurga kayo tapos biglang mabasa ng ulan, nakaka-stress po yan. Maganda kung may mga cages kayo, ilagay nyo po muna doon para sila ay maayos, hindi ganon nai-stress. Right? So next question po tayo. Ito galing kay Arnold Dilagan. Ayan, so boss, bakit kaya nalabo ang mata ng manok? Ano po kaya ang dahilan? Mga kamanok, pagka ganito pong lumalabo ang mata ng ating mga alaga, possible, bumababa po ang immune system ng ating mga manok. And syempre, depende rin po ito sa panahon. Kapag ulan, init, nangyayari po talaga ito. Okay, nangyayari po talaga ito. Magugulat ka na lang, yung kanilang mga mata, nagkakaroon na parang puti. Parang makapal na cover sa ibabaw na nagkukulay puti. Kapag ka nagkaganon, wala tayong magawa eh. Magbigay kayo ng antibiotic, possible makatulong din po ito para sa ganon. Possible yung iba kasi nito nagkakasipon eh. Yung ibang sipong lubog, hindi mo mapapansin, bigla na lang mananamlay kumain, tapos bibigyan mo ng antibiotic, biglang makaka-recover ulit. So, makakatulong po yun. Pero sa na-experience ko dito sa aking manukang, kapag ganyan mga kamamay, diretso na po eh. Ang ginagawa ko, inaalis ko na, kinakal ko na po kaagad eh. Kasi diretso na eh. Minsan, binibigyan ko ng pagkain, sala yung pagtuka, matakaw naman sila. Pag binigyan mo ng pagkain, ang layo ng tuka doon sa patukaan. Talagang itatama mo pa yung feeder cup pagdating doon sa kanyang bibig. So, nakita ko kapag ganyan, hindi na nakaka-recover pa eh. Kaya ini-out ko na po kaagad. Okay? So, next question po tayo. Ito galing kay Ronel Abugin. Sir, paano po ba mag-breed ng manok? Okay, pinapainom din po ba sila ng vitamina? Possible, ito ay newbie. Yes po mga kamanok, kung ang passion po natin is ganito klase ng manok ang ating aalagaan, required din po na magbigay ng vitamina kung kinakailangan. Kamanok, kapag kinakailangan lang po ba? Yes po mga kamanok. Kapag may mga vitamin deficiency yung ating mga alaga, halimbawa maputla, halimbawa hindi ganun kaganda tumunaw ng pagkain, so mga vitamina po ang ating ibinibigay. Okay? Kapag naman may sakit, edi antibiotic po. Pero hanggat maaari mga kamanok, alagaan nyo po ng pagbibigay ng probiotics ang inyong mga alaga para hindi po magkaroon ng anumang aberya pagdating sa inyong mga alaga. Kasi po, kalimitan, yung ating mga alaga dyan, especially yung mga backyard breeders, nung hapon okay pa, pero nung umaga, bigla na lang tumamlay ng pagkain. Bakit po mga kamanok? Kasi napasok pala ng bakterya yung kanyang sistema. Okay, dahil biglang umulan, sinipon ka agad. Biglang umulan, nagkahala ka agad. Pero kung may maayos na probiotics nagbibigay kayo, hindi po agad sila tatamaan ng sakit. Okay, ibig sabihin, mataas po yung pandepensa nila sa kanilang sarili kahit na nagbabago ang panahon. Kaya hanggat maaari mga kamamayan kung healthy naman, huwag na kayo magbigay. Healthy naman sila eh. Maayos naman sila eh. Wala kang nakikitang problema. Saka lang nagbibigay ng vitamina kapag may problema. Okay? O kaya naman, halimbawa namang kung gusto nyo naman is maintenance lang sa inyong mga alaga, ang ginagamit ko probiotics. Ano pong probiotics? Fermented plant juice. Yun na lang po para mura-mura at hindi po masyadong masakit sa bulsa. Okay? So next question po tayo. For now, last question po muna tayo, okay? Ang ating pong last question mga kamanok ay galing kay Aaron Kalinaw. Ayan, so kamamay, effective ba na magpatak ng kalamansi sa may halak at sipon ng ating mga nokis? Okay, kung kalamansi po ang ating aasahan pagdating dito, hindi ko po ito required. Kung prevention po pwede. Pero kung treatment po, pagdating sa halak, pagdating sa sipon, hindi ko po ito required. Tandaan nyo mga kamanok, 1 linggo lamang ang ibinibigay ko
pagdating sa pagpapagaling ng inyong may sakit na mga manok. Pag lumampas dyan, possible, bumaba ng immune system, magka-problema na po sa vital organs. Kaya hanggat maaari, kung may halak, may sipon, mga antibiotic na kagad ang ibigay natin para mabilis mawala ang sakit, hindi masyadong mabansot ang manok. Pero kung prevention lang, walang sakit yung manok, umulan lang, pwede kayo magbigay niyan. Alright? So sana makatulong mga kamanok. Ano po? Sa mga gustong magtanong, sa mga gustong humingi ng recommendations pagdating sa pagmamanok para sa akin, mag-comment lang po kayo sa ibaba. Wala naman po yung bayad at next video pag-usapan natin yung mga katanungan po ninyo. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.